JD. Binabati kita. Kahit papano nasasabayan mo ang lakas ko. Mukhang ako lang ang nakakakita sa 7 demonyo. Hindi man sila pisikal na nandito, pero nararamdaman ko ang kanilang presensya. Ano yung nakita ko? Kalando, ayos ka lang ba? Ngayon na. Hindi lang si Haring Balaw ang may tinatagong sekreto. Sige Jonas, gamitin mo ang gintong punyal. Ako nang bahala dito, kuya. Kanina pa ako napipikon sa isang to eh. Ang gintong punyal, pagmamay-ari ni Ribong Kilat, ang Diyos ng Kidlat. Isa sa mga banal na sandata na iniwan ng mga bathala bilang malakas na gamit ng mga mortal, panlaban sa mga nilalang sa kadiliman. Ayon sa kwento ng mga ninuno, ang 7 sandata, ang higanteng martilyo ni Mapulon, ang koronang ginto ni Apo Adlaw, ang 2 kampila ni Apo Lakay, ang tungkod ng tubig ni Mayari, ang kambal kris ni Inaginid, ang karet na merong 2 talim ni Magwayan, at ang pagmamay-ari ni Mark, na ngayon ay hawak ni Jonas, ang gintong punyal ni Ribong Kilat. Abangan ang 6 na sandata sa mga susunod na yugto ng kwento. Ang gintong punyal ng bathalang Ribong Kilat. Matagal nang hinahanap ng aking angka ng sandatang yan. Kinakatakutan ng maraming elemento ang punyal dahil sa taglay nitong lakas. Sino mang tamaan ng kidlat ay siguradong matutusta. Tama ba, Kaptan? Tama ka. Isa sa aking pangarap ang mahawakan ng banal na sandata ng gintong punyal. Lalo pat ang bathalang Ribong Kilat mismo ang nagbigay dito ng kapangyarihan. Kaibigan, kapag natapos ang laban, maaari ko bang hawakan ng punyal? Walang problema, Haring Kaptan. Pwe, hindi talaga kayo nauubusan ng mga pakulo. Tama nga ang kasabihan ng mga tao. Kung sino pa ang bubwit, yun pa ang pinakaperwisyo. Kung yan ang gusto mong laban, Kutong Lupa, pagbibigyan kita.
Nandito na naman sila. Nakikita ko ang presensya. Itim na maika. Tama. Ako lang ang nakakakita sa kanila. Mas mabuting hindi muna malaman ng kahit sino. Hindi alam ng sarangay na alam ko na meron siyang pinagkukunan ng lakas. Ito ang tamang pagkakataon para mahanapan siya ng butas. Utak, Lando. Paganahin mong isipan mo. Si Kalando, isa sa pinakamaalamat na manggagamot at antingero ng kasaysayan. Hindi dahil sa walang kapantay na lakas kagaya kay Haring Balaw. Ang pinakalakas ni Kalando ay ang isipan, talino at bilis ng pag-iisip. Ilang laban na ang napagtagumpayan ni Kalando, kahit mas malakas sa kanya ng 10 ulit ang kalaban. Lahat sila ay hindi umuubra. Napapabagsak ni Kalando gamit ang isipan. Sa kabilang banda, alam ni Mark ang nagaganap kay Kalando. Kung babalikan ang kwento ni Kalando at Mark, pareho silang may karanasan sa pakikipagtuos sa demonyo. Minsan na nilang binisita ang impyerno upang makuha ang kaluluwa ng isang musmos na bata. Kaya naman lubos na nababahala ang dalawa sa maaaring maganap kung sakaling lumabas ang mga nilalang sa ilalim ng lupa. Malakas man ang hawak na sandata ni Jonas, hindi pa ito lubusang tinatanggap ng kanyang katawan. Ang armas ni Bathalang Ribong Kilat, dumadaloy rito ang walang kapantay na enerhiya. At kung simpleng tao lamang ang hahawak sa sandata, siguradong matutusta ang buong katawan. Bago pa lang kay Jonas ang paghawak ng sandatang gintong punyal. Nakakamanga. Kinakailangan ng lakas at kunat ng 10 kalabaw para lang makalapit sa sandata. Ibang usapin pa kung ito ay gagamitin na bilang sandata. Nangangahulugan na hindi pang normal na tao ang taglay na katangian ni Jonas. Ngunit kahit ginagabayan siya ni Haring Balaw, masyado pa ring malakas ang puwersa ng gintong punyal. Hindi mapapalabas ang buong potensyal nito sa mabilis na panahon. Tama ka, Kanduk. Kahit ako bilang hari ng kalangitan, mahihirapan at magkakaroon ng epekto sa aking katawan ng paggamit sa sandata. Lubusan rin akong namamanga sa ipinapakitang lakas ng mortal. Tunay nga, isa siya sa napiling tagapagligtas. Kapit lang, Jonas. Alam kong kaya mo yan. Saluin mo! Hindi mo ako madadala sa ganyan. Tanggapin mo to! Tanggapin mo! Si Bantang Kalangitan!
Masyado kang naaaliw sa simpleng mga palamuti. Masakit yun. Ay! Kutong lupa! Patapos ang laban natin, Saranghay. Bitawan mo ko. Walang kwentang alipin. Ito na ang katapusan mo, Saranghay! Sige pa, pitong hari ng impyerno, bigyan niyo ko ng lakas. Lumabas kayong lahat. Ang pitong demonyo mula sa impyerno. Paparating na sila! Sige, hayaan mo silang dumating. Ito na ang tamang pagkakataon. Ngayon na! Dahil sa pagtanggap ng lakas ni Saranghay mula sa pitong demonyo, ito rin ang ginamit na paraan ni Kalando upang panghawakan ang Saranghay. Anong nangyayari? Bakit hindi ko maigalaw ang katawan ko? Mark! Ngayon kailangan na nating tumulong. Nandito na ang pitong demonyo. Ikukulong natin sila sa selyo. Mga hari at reyna, ngayon na! Ang selyo ng gintong liwanag! Kahit kailan, ikaw ang panira sa lahat ng plano. Bago ka gumalaw, Saranghay, alam ko na kung paano ka kukontrahin. 10 ulit na malayo ang pananaw ko kung ikukumpara sa'yo. Hinding-hindi mo mapapakawala ng 7 demonyo. Kung sa palagay mo, sasapat na sa iyong inilagay mo sa akin, nagkakamali ka. Hindi pa man nakakarating ang 7 demonyo, ngunit bukas na ang 7 pintuan ng impyerno. Sapat na ito para bigyan nila ako ng karagdagang lakas. Ngayon na! Maganda kayong lahat. Dito na magsisimula ang totoong laban. Hoy! Hindi kita hahayaang patayin si Haring Palaw at Jonas!
Hawak man ni Kanduk ang pinakamalakas na kalasag sa balat ng lupa. Wala itong magagawa sa pinagsama-samang puwersa ng 7 demonyo na ngayon ay nasa katauhan ng sarangay. Kami ang harapin mo! Apoy ng bulkan! Alap ng kalikasan! Ito naman, dampilan ni Raha Palinsusay! Kulang pa yan! Sibat ng mandirigma! Hindi na maghihilom ang sugat mo! Tapos ka na, sarangay! Paano nga? Huwag mo kaming kakalimutan! Daya, kailangan ko ang lakas mo! Walang problema. Gintong baluti ng dakilang salakuhan! Ang pinagsamang lakas ng dalawang salamangka maglilikha ng pambihirang puwersa na kayang sumabay sa kahit anong bugso ng panahon. Kaso nga lang, hindi lang bugso ng panahon ang kalaban nila. Ito ang 7 salot ng sangkatauhan, maging ng mga elemento at nilalang. Nakakainis kang pangit ka. Ang sakit mo sa ulo! Kumalma ka, Haring Kanduk. Tamang tiyempo at atake, yan ang dapat gawin. Lahat kayo, tawagin nyo ang lahat ng hari. Kukulangin pa rin kayo. Hindi nyo kakayanin ang lakas na nananalaytay sa aking katawan. Humanda ka, Gintong Salaguba! Kahit magsama-sama kayong lahat, walang makakapigil sa espiritu ng 7 demonyo. Galado, sa pagkakataong ito, hindi mo ko naisahan. Kalando, ikaw na munang bahala kay Jonas at Haring Balaw. Susubukan kong pigilan ng sarangay. Kailangan mong mag-ingat, Mark. Kapareho niya ng antas sa mga nakalaban natin sa ilalim ng impyerno. Naiintindihan ko, Kalando. Ikaw nang bahala sa dalawa. Mahal na reyna ng mga diwata.
Ano pa ang inaantay mo? Bakit hindi mo tulungan ang napiling tagapagligtas? Masyado mong minamaliit ang kakayahan ng isang purong diwatang reyna. Nagkamali ka ng hinamon Sarangay. Hinding-hindi mo mapapalabas ang 7 demonyo. Diyan ka nagkakamali, Reyna. Mali ka ng pinanigan. Bantay ng lantawan, tinatawagan kita. Tapusin ang kampo ng kadiliman. Sundalo ng pag-ibig at sakripisyo. Tapusin ang kadiliman ngayon din. Huwag mo kong kakalimutan. Nahihirapan akong gamitin ang buong kakayahan. Kailangan kong lubos na mag-ingat. Maaaring madamay si Haring Balaw at Jonas. Sarangay, labis na ang kasamaan mo sa mundo ng mga tao. Narito ang pinakabanal na gamit ng mga diwata. Kahit ang reyna ng mga diwata ay walang magagawa sa akin. Tanggapin niya na, Lando. Ito na ang katapusan ng pinakamamahal niyong mundo. Ito na ang katapusan mo, Sarangay. Tinatawag ko ang lahat ng banal na diwata sa mundo. Ibigay niyo sa akin ang karagdagang lakas upang tapusin ang kadiliman. Itong para sa'yo, Sarangay. 1,000,000 karayom ng bultahe. Dahil sa lakas ng ginawa ng reyna, ang baging ng kamatayan, at ang 1,000,000 bultahe ng karayom mula kay Haring Kaptan, kitang-kita kung paanong naapektuhan ang Sarangay. Nakamtan ko ang buhay na walang hangganan. Kaya wala na kayong magagawa pa. Dahil sa matinding kaganapan, wala nang pagpipilian ang mga hari, reyna, maging si Lando at Mark. Ito na ang kinakatakot ng dalawa. Sumanib ang kaluluwa ng 7 demonyo sa katawan ng Sarangay. Hindi man pisikal na nailabas ang buong anyo ng 7 demonyo,
Nabigyan ng walang kapantay na lakas ang sarangay. Hoy Bakulaw! Ako ang harapin mo! Hindi nagamit ni Jonas ang buong katangian ng gintong punyal ni Bathalang Ribong Kilad. Ngunit para kay Mark, nasa kanya ang susi kung paanong papalabasin ang buong lakas nito. Nasaksiyan mo ang kakarampot na lakas ng gintong punyal. Ngunit hindi mo alam ang tunay na lakas nito. Bathalang Ribong Kilad, ipairam mo sa akin ang iyong lakas upang wakasan ang kadiliman at ibalik sa impyerno ang 7 demonyo. Ang mga sandata na iniwan ng mga bathala sa tao, meron itong kakayahan upang sumanib sa taong nagtatangan. Ipairam ang kanilang lakas sa taong may hawak nito. Ito ay sinadya ng mga bathala dahil alam nilang darating ang panahon na kakailanganin ng mga tao ang mga sandata laban sa kasamaan. Ito palang ang unang pagkakataon na ipapakita ko ang tunay na anyo ng espada! Hoy, nagsisimula pa lang tayo. Hindi na masama ang pinapakita mong katangian. Ano bang meron sa dalawang hampas lupa na ito? At pilit niyong ipinagtatanggol. Nagbubuhos kayo ng buhay para sa mga walang kwentang tao. Wala silang pakialam sa inyo. At wala ding ibang ginawa kung hindi sirain ang mundo. Masyado ko maraming sinasabi. Butong lupa! Bathalang Ribong Kilad. Ngayon na! Sipat ng kalangitan! Habang naglalaban ang dalawa, muling kumilos si Kalando dala ang maywagang damo. Ito ang pinakamabilis at malakas na lunas mula sa isang manggagamot sa Zamboanga. Kayang magpagaling ng kahit anong uri ng pinsala, ibalik ang lakas sa taong nanghihina. Ngunit masyadong malala ang pinsala kay Haring Balaw, kaya nangangailangan ito ng kaunting panahon. Matibay ka. Tignan natin kung tatagal ka pa sa susunod kong gagawin. 1,000,000 voltahe! Ni Ribong Kilad! Alam mo, Bakulaw, kahit kailan, hindi mo maiintindihan ang gawin ng mga tao sa rangay. Nabuhay ka mag-isa. Walang ibang nais kung hindi mapansin ang karamihan. May pagmalaki na ikaw ang pinakamalakas sa lahat. Maging ang iyong kaluluwa, handa kang ibigay sa 7 demonyo para lang magkaroon ng malakas na kapangyarihan at mapatunayan na ikaw ang pinakamalakas. Kahit kailan,
hindi maiintindihan ng isang makasariling nilalang ang prinsipyo ng mga tao o kahit prinsipyo ng nilalang o elemento na handang ialay ang kanilang buhay para sa kapakanan ng nakararami. Sinasabi. Siguradong nahihirapan ako dito. Walang kamatayan ng isang to. Nakakainis. Hindi ubra yan! Mas pumangit ka na, mas lumakas ka pa. Unti-unti nang nagagamit ng sarangay ang buong lakas ng 7 demonyo. Siguradong mapapahamak tayong lahat dito. Napakalakas ng aura at enerhiya ang lumalabas sa katawan ng sarangay. Huwag kayong panghihinaan ng kalooban. Kahit kailan, hinding-hindi mananalo ang kasamaan. Hindi pa ako tapos. Masyado bang nagmamagaling? Tignan natin kung hanggang saan ang lakas mo. Paano natin mapipigilan ng isang yan? Nakasabi sa kanya ang 7 demonyo. Sana lamang makayanan ni Kalando at Mark ang laban kontra sarangay. Magtiwala tayo sa may kapal. Siguradong hindi papabayaan si Kalando at Mark. Tabi! Palaw! Huwag kang magpapakain sa kadiliman. Labanan mo, kaibigan. Iligtas mo ang sangkatauhan. Labis na ang kasamaan mo, sarangay. Ribong kilat! Nakakainis. Paano ko mapipigilan ng isang to? Tama na ang laro. 7 demonyo. Sumpa ng kamatayan. Hatol ng kadiliman. Katapusan nyo na. Kitang-kita ni Kalando ang itim na enerhiya. Lumalabas sa katawan ni Haring Balag. Isang malaking senyales ng pagkahayok sa pagpatay. Isang negatibong pangyayari. Haring Balaw, lumaban ka. Huwag kang magpapadala sa puso ng damdamin. Bathala ng kidlat. Ribong kilat. Ibigay sa akin ang banal na kuryente ng kalangitan. Bilis ng kidlat at liwanag. Sumanib ka upang tapusin ang kadiliman! Tanggapin mo to! Kung masasalag mo yung susunod kong gagawin.
karagdagang lakas. Sibat ng kalangitan! Di pa ako tapos! Uubusin ko kayong lahat! Sibat ng kalangitan! Hoy! Sibat ng kalangitan! Dahil sa lakas ng banal na sandata mula kay bathalang Ribong Kilat, kahit nasa katawan ng Sarangay ang lakas ng 7 demonyo, ramdam niya pa rin ang sakit at pinsala sa katawan. Laking gulat din ng Sarangay, bahagyang bumagal ang paghilom ng sugat at pagtubo ng katawan, na para bang merong pumipigil na bultahe ng kuryente. Magpahinga ka muna sa gilid, Sarangay. Mark! Pigilan natin si Haring Balaw! Gintong tali! Selyo ng liwanag! Ito na ang pinaka-kinakatakutan ni Kalando. Magising ang natutulog na halimaw at pag-uugali sa loob ng katauhan ni Haring Balaw. Sa unang pagkikita pa lang nila ni Kalando sa kabilang dimensyon, alam niya kung gaano kalakas ang natutulog na enerhiya sa loob ng katawan ng nilalang. Kaya niya rin inilagay ang gabay pangkalahatan na selyo para sa pagkakataon na ito. Kaso nga lang, alam din ni Kalando na may hangganan ang lakas ng selyo, lalong-lalo na kapag tuluyang nilamon ng galit ang puso ni Haring Balaw. Mukhang wala na akong magagawa para pigilan ka. Bathala ng kidlat, bathalang Ribong Kilat, daang milyong bultahe ng kalasag! Haring Balaw, gumising ka. Hindi kayo pwedeng magtapat ng Sarangay. Masisira ang sangkatauhan. Kalando, sapat na ba yan para pigilan si Haring Balaw? Ipagdasal mo, Mark, na sapat na ang ginawa natin. Pasensya ka na, Balaw. Kailangan kitang labanan. Hindi pwedeng masira ang sangkatauhan. Alam ng dalawa, kapag hindi napigilan o napakalma si Haring Balaw, kaya niyang sirain ang mundo. Idagdag mo pa ang lakas ng Sarangay kapag nagpang-abot ang dalawa. Gumising ka, Haring Balaw! Nasakop na si Balaw ng kadiliman. Kahit anong gawin ko,
Hindi ko na mababago ang nakatadhana. Kalando, anong gagawin natin? Alam mo sa iyong sarili ang dapat gawin, Mark. Ito na ang panahon para magsakripisyo. 7 buhay upang matawag ang 7 anghel. Mula simula, alam na ni Kalando ang magaganap. Nakita niya ito sa pangitain nang unang beses mawakan si Haring Balaw. Nakita niya kung paano itong magwala simula nang mamatay ang 6 sa kanyang mga kaibigan. Nakita din ni Kalando sa pangitain ang pagbaba ng 7 anghel. Kaso nga lang ang hindi alam ni Kalando kung sino ang huling buhay ang magsasakripisyo. Nakatadhana ang pagkamatay ng 5 hari at 1 reyna. Kaya naman ang bawat plano ni Kalando merong malinaw na koneksyon sa hinaharap. Aliping Balaw! Yan ang gusto ko. Lumalaban. Bigyan mo ko ng magandang laban, Alip. Sige, magpatayan tayong dalawa. Aliping Balaw! Sige, Balaw. Ipakita mo ang tunay mong anyo. Hindi ko nakita sa pangitay kung sinong huling buhay ang magsasakripisyo. Mukhang dito na magtatapos ang paglalakbay ko, Mark. Hindi natin kayang pigilan ang 2 napakalakas na puwersa. Pero Kalando, baka meron pang ibang paraan. Naipaliwanag ko na sa iyo ang lahat ng bagay, Mark. Papunta pa lang tayo dito. Alam mo na ang maaaring maganap. Hayaan mong tuparin ko ang huli kong tungkulin bilang alagad ng amang may likha. Ganyan nga, Balaw. Hayaan mong lamunin ka ng galit. Wasakin natin ang pinakamamahal mong mundo ng mga mortal. Ramdam sa buong mundo ang laban ng 2. Sa bawat salpukan ng Sarangay at Haring Balaw, lumilindol sa iba't ibang bahagi ng bundok. Nagkakaroon ng pagkawasak. Maraming buhay na din ang nasawi dahil sa lakas ng presensya ng 2. Maraming salamat, Maestro. Maraming salamat sa lahat ng itinuro mo sa akin. Kailanman, hinding-hindi kita makakalimutan. Gayon din ako. Mahal kong mag-aral. Wala nang pagpipilian. Isang buhay pa ang kailangan upang matawag ang 7 Arkangheles. Noon pa man, hinanda na ni Kalando si Mark na darating ang panahon na maghihiwalay sila. Si Mark ang magpapatuloy ng lahat ng sinimulan ni Kalando.
tinatawagan ko ang 7 arkangheles na nagbabantay sa sangkatauhan. Narito ang 7 buhay na inalay para sa inyong presensya. Ang aking kailingan, tapusin ang sarangay. Hindi mo kailangang mamatay, Lando. Ipangako niyo sa akin. Iligtas niyo ang kapatid ko. Siya na lang ang natira. Dahil sa pagkakamali ko sa sarangay, namatay ang aking mga magulang. Kinuha niya ang kaisa-isa kong kapatid. Kaya ako gumawa ng paraan para buhayin siya. Dahil ang kapalit, ibabalik ang kapatid ko. Pero ayokong masira ang mundo. Kaya dinala ko siya ring palaw. Pakiusap, iligtas niyo ang kapatid ko. Iligtas niyo ang mundo. Ako ang huling alay. 7 anghel. Tuparin ang huling likayan. Pitong banal na arkangheles. Wala pa rin kayong magagawa dahil nasa akin ang lakas ng 7 demonyo. Hindi nyo kami matatalo. Mas malakas ang kadiliman kontra liwanag. Anong nangyayari? 7 demonyo. Ipakita nyo ang lakas nyo! Ang banal na paghatol para kay Sarangay. Ibalik siya sa impyerno gamit ang banal na kadena na nagmula sa 7 arkangheles. Kahit kailan, Lando, bahama ka sa akin. Kahit ibalik nyo ako sa impyerno, babangon at babangon ako sa lupa upang patayin ka at wasakin ang sangkatauhan. Ito na ang katapusan mo, Sarangay. Ang 7 arkangheles ang magbabalik sa iyo sa impyerno. Kahit kailan, hindi ka na makakalabas pa.
matapos ang pagwawala ni Haring Balaw, labis na sakit ang naramdaman nito dahil namatay ang 5 hari ng Reyna. Kaso nga lang, walang patawad ang 7 Arkangheles. Kung sino man ang makita nila na merong masamang hangarin, siguradong papatayin ang mga ito. Wag! Nakikiusap ako sa inyo. Hindi masama si Balaw. Wala kaming ibang gusto kung hindi tumulong sa mga nangangailangan. Anghel kayo, hindi ba? Siguradong nakita nyo kung ano ang pinagdaanan namin ni Balaw para makatulong sa mga tao. Nakiusap. Huwag niyong papatayin na kaibigan ko. Huwag niyong papatayin si Haring Balaw. Tumigil ka. Ikaw man ang gabay ko. Pero sa oras na to, ako masusunod. Tumigil ka, Balaw! Ako ang bahala kay Balaw. Sa oras na maging banta siya uli sa mga tao sa mundo, ako mismo ang papatay sa kanya. Tama ang bata, 7 Arkangheles. At isa pa, alam nyo na nakatakas ang 7 demonyo. Bilang kabayaran sa ginawa ni Haring Balaw, sila mismo ang tutugis sa mga ito at magsasara ng 7 pintuan at magbabalik sa kanila sa impyerno. Kalando, mukhang nagsisimula pa lang ang totoong laban. Tama ka. Pero huwag kang mag-alala. May mga tutulong sa atin. Wala na ang 5 hari at Reyna. Sino pang tutulong sa atin? Namatay man sila sa pisikal na mundo. Siyempre, gumawa ako ng paraan para maibalik sila sa mundo ng Reyna. Hindi sila makakalabas sa mundo ng Reyna hanggat hindi natin napapatay ang 7 demonyo. Yan ang kapalit sa ginawa kong ritual. Banal at malakas man ang 7 Arkangheles. Naisahan ko pa rin sila. Dito na magsisimula ang panibagong yugto. At gaya ng sinabi ko, merong mga tutulong sa atin. Pusa silang darating sa oras ng pangailangan. At gaya ng sinabi ni Daya, 7 demonyo kontra 7 anghel. Nariyan din ang 7 sandata na iniwan ng mga bathala sa atin upang gamitin sa ganitong sitwasyon. Nasa iyo na ang isa, Mark. Kailangan na lang nating hanapin ang 6 na nangangalaga nito. Sila din ang makakatulong sa atin sa paparating na laban. Ang martilyo ni Mapulon, ang korona ni Apo Adlaw, ang 2 kampila ni Apo Lakay, ang tungkod ni Mayan, ang kambal Chris ni Inaginid, ang karet na may 2 talim ni Magwayen, ang gintong punyal na Rintumpila, at syempre, ang 4 na higanting nagbabantay sa mundo. Ang zaratan, higanting pagong. Ang Minukawa, higanting ibon ng apoy. Ang Bakunawa, higante na lumunok ng buwan. At ang higanting ibon na Gidor. Lahat sila ay makakatulong sa atin sa pagpuksa sa 7 demonyo. Abangan ang susunod na yugto ng Haring Balaw. Para sa mga interesado na magkaroon ng medalyon na katulad ng simbolo ni Haring Balaw, nariyan sa video ang link para maka-order.